Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, nandito lang po tayo ngayon sa Intramuros, Manila, particularly dito sa Fort Santiago Esplanade, ang napaka-brand new at napakagandang pasyalan natin. Handog ng PBBM admin para sa bayan. At pangatlong araw na nga po ito simula nung binuksan. Time check 5 PM local time. Napakainit pa nga po kaya marami pong mga tao nandito nakasilong sa mailalim ng bridge at dito sa bandang gilid sa may wall. Kasi mainit pa po talaga. Kaya kung mamasyal po kayo dito, pag sa araw kailangan may dala po tayong mga umbrella para protection na rin po natin sa init. Please samahan niyo po akong mag-walk tour ngayon as of today, March 2, 2025. As you can see, marami nga pong nagtatambay dito sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Kasi ang init pa po lalong-lalo na po doon sa Fort Santiago Esplanade. Dito po tayo mismo ngayon sa Plaza Mexico. Ayan talagang malayang-malaya na po ang mga kababayan natin na namamasyal. Makikita nyo po sa kanilang mga mukha ay napakasaya. Kahit dyan sa Riverside yung may stairs, marami pong mga nakaupo. Nagpapahinga muna at nakikisilong kasi nga sa sobrang init pa po. Ito po yung alfresco dining dito. Napakaganda. Meron pong 5 naka-umbrella dito na alfresco dining. Maaga pa nga po at 5 PM. Kaya kunti pa lang pong kumakain dito kasi napakainit pa po. May mga existing na mga puno naman na po dito. Yun nga lang po yung mga dahon parang medyo konti na lang po ang mga dahon nito. Siguro naman po magtatanim pa po sila dito ng mga puno at mga halaman. Meron na pong for rent dito, pambata. Perfect po ito dito. Yan naman po yung mga wall na napakaganda. Ayan First Mas at Limasawa, Tinikling, ding Malacanang. Sa likod po ng wall na yan ay Maestranza. Parking area po yan, napakalawak po. Kung may mga sasakyan po kayong dala, pwede po kayong mag-park dyan. Marami nga pong nag-suggest sa mga previous video natin na sana magkaroon dito ng mga benches, fountain, arc, halaman at mga puno, lalo na yung mga bougainvillea. And the Fluvial Parade, the progress of medicine in the Philippines. Napakaganda po ng mga tarpaulin dito base po sa kasaysayan ng Pilipinas. Recoletos Church, Intramuros, Manila, Philippines, July 22, 1945. Marami na pong mga halaman dito nasa plant box. For sure mamaya mga 6 onwards marami na po mga tao dito, lalo na po ay Sunday.
Kung magsimba naman po pala kayo, napakalapit lang din po dito ang Manila Cathedral at San Agustin Church, the UNESCO World Heritage. Walking distance lang po. Andito lang po tayo sa bandang dulo. Ayan po sa unahan, yan po ang entrance papuntang Fort Santiago. Meron din pong ticket counter dyan kung gusto nyo pong pumasok ng Fort Santiago. At kung galing naman po kayo ng Fort Santiago at dito kayo mag-exit, napakaganda po kasi wala naman pong bayad mamasyal dito. Yun nga lang po, kung galing po kayo dito sa Esplanade at papasok kayo ng Fort Santiago, yan po ay may bayad. Ang entrance fee po ng regular visitors ay 75 pesos. At para naman po sa mga students, senior citizen at PWDs ay 50 pesos only. Ayan po ang ticket counter ng Fort Santiago. Ayan, marami pong mga nag-i-exit papunta dito para mamasyal. Kung galing pala kayo namasyal sa Fort Santiago at mamasyal kayo dito, tatatakan lang po kayo para makabalik po kayo ulit sa Fort Santiago. Diba guys, napakaganda, no? For sure, magbo-boom lalo to ang Fort Santiago Esplanade kasi yung mga mamasyal dito sa Pasig River Esplanade ay pwede na po silang pumasok dyan sa Fort Santiago. Siyempre, may bayad po yun. Kaya mas lalo pong lalaki ang income ng Fort Santiago. Grabe, sobrang nakaka-proud po no, na meron po tayong ganito kagandang pasyalan at wala pa pong bayad mamasyal dito. Kaya nakaka-proud po bilang Filipino. At yung Pasig River Esplanade po ay hindi po natin mai-compare to sa ibang bansa. Ito po ay tatak Filipino. Kaya sobrang nakaka-proud po. Marami pong salamat kay PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos kasi sila po ang nag-initiate para po maisakatuparan ang pagpapaganda at pag-revive ng Pasig River. Punta po tayo doon sa pinakadulo ng Esplanade. Yan, napakaganda talaga mamasyal dito, lalo na pag mga ganitong oras na hindi na po siya mainit. Kasama ang mga kapamilya, kapuso, kapatid, mga kaibigan, katropa at kung sino pang gusto nyong bitbitin dito. Kung mahilig po kayo mag-walking, jogging, napakalawak na po at napakahaba na po ang lalakaran natin. Kung magsimula po kayo dito sa dulo at papunta ang post office building kasi nandoon po ang phase 1 sa likod po ng post office building. Kaya sulit na po. Sa mga hindi po nakakaalam, kung kayo po ay bikers, welcome po dito ang mga bikers. Pwede nyo pong dalhin dito sa loob habang namamasyal kayo ang inyong mga bike. At pati yung mga naka-wheelchair, welcome na welcome po. Kaya po mapapansin nyo po kung mamasyal kayo dito, may mga ramp para daanan po ng mga bike at mga wheelchair. Sinita ng guard yung mga bikers sumupo sa railings kasi bawal po yun delikado po kasi baka malaglag po kayo.
Kaya kung mamasyal po kayo dito, iwasan nyo pong umupo dyan. Dito naman sa dulo ng esplanade ay may mga benches po dito. Yan, marami pong mga bike nakapark. At may puno din dito, punong mangga, namumunga pa naman yung mangga. Yan po, marami pong namamasyal doon sa Fort Santiago. Ayun po, oh. Ayan yung kaibigan ko na si JR Doria TV. Shout out my super duper boss idol, JR Doria TV. Kamusta na mga kababayan? Welcome to Renz TV. Yo! O saga na, dyan ka lang mag-exit. Nandito pa ano ko eh, family. Gumala muna yung aking kaibigan. Kita-kits pa kami mamaya. Namasyal pa siya kasama ang kanyang pamilya. Kung mamasyal po kayo dito sa Fort Santiago guys, ay hanggang 9 PM po dito. Kaya sulit na sulit po kung mamasyal kayo dito at sa Pasig River Esplanade. Dito lang po tayo sa pinakadulo ng Esplanade. Ayan po, oh. Yung sa tapat naman po natin ay Divisoria na po yan dyan. At yung Delpan Bridge, hindi po natin makikita, natabunan po nito. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade ay 25 kilometers po ito, kabilaan from Manila Bay up to Laguna de Bay. So 50 kilometers po ang total project ng PBBM admin. Kaya napakalaki po ano. Kaya sana po patuloy po tayong sumuporta sa ating pamahalaan, lalong-lalo na po sa mga namumuno, para patuloy po tayong uusad nang sa ganun po hindi po tayo mapag-iwanan ng ibang mga bansa. Ayan po yan dyan. Hanggang doon po sa may Manila Bay. Dyan po sa tapat natin. Binondo po yan dyan, Divisoria. Ayan, papuntang Laguna de Bay. Imagine guys. Sobrang sarap po dito magpa-relax. Talagang napakatahimik, napaka-relaxing yung ambience dito. Grabe, sobra na pong ganda dito kasi umiilaw na po yung mga lamppost. At isa pa, hindi na po mainit kaya dumami na po talaga ang mga tao ditong namamasyal. Nadagdagan pa po ng mga namamasyal kasi yung mga galing Fort Santiago ay dito na po sila nag-i-exit. Meron din ditong parang port. Open na open po dito kaya kung may mga bata po kayong dala, lalo pag mga maliliit, bantayan nyo po ng mabuti, baka tumalon po dito. Napaka-delikado po. Ayan po, at pwede rin lumusot sa mga balusters ang mga maliliit po na bata, kaya bantay sarado po kayo para iwas disgrasya na rin po.
ang Delpan Bridge. Yan, umupo po sila sa railings at bawal po yan. Pag nakikita po ng guys, sisitahin po yan sila. Kasi delikado po eh. Grabe, napakamahangin dito at malamig. Parang December din. Yan o, nakita nyo po guys. Sobrang dami na po mga namamasyal.
Grabe, patok na patok ang fresco dining dito. As you can see, ang dami pong kumakain. Talagang tinatangkilik po ng masa. Maganda naman po siya tingnan, malinis at napaka-organized. At uniform pa po sila. Tingnan nyo lang po yung mga umbrella, napakaganda po. Grabe, sobrang daming tao na po dito sa Plaza Mexico. Ayan po, pati sa Binondo Intramuros Bridge, sobrang dami na rin pong tao doon. Grabe, parang fiesta dito. Pwede na masandin yung gusto ng hindi pa gagawa. Sana po mapanatili nating malinis ang ating napakagandang pasyalan. Handog ng PBBM admin. Sana po maging responsible po tayo sa ating mga basura. At kung wala naman po tayong makitang mga basurahan, wag po nating iiwan kung saan tayo nakatayo o nakaupo. Ilagay na lang po muna natin sa ating mga bulsa o mga bag ng ating mga basura. Yan, itapon nyo na lang po kung may makita na po kayong basurahan para mapanatili po nating malinis ang ating napakagandang pasyalan. Punta na po tayo sa Phase 2 or Phase 1C dito po sa Pasig River Esplanade. Ayan po. Dito po ang mas maraming makakainan dito. Dito muna tayo mauna sa viewing deck. Dito pa lang sa ramp, ang dami na pong mga tao. Kung galing po kayo ng Binondo Intramuros Bridge, meron pong access dito. Ayan po, papasok po dito. Ayan.
Pwede rin kayong dumaan dyan sa may ground or dumiretso doon sa may grand stairs. Grabe, kahit dito sa Phase 1C, sobrang daming tao. Yan po ang papuntang Phase 1 sa likod po ng Post Office Building. Sisilipin po din natin doon kung marami po bang tao.
nandito na po tayo guys sa phase 1. Dito po sa likod ng post office building. Grabe, sobrang dami din po palang tao dito. Phase 1 to phase 3, sobrang dami pong tao ngayon. Lalong-lalo na po kasi Sunday at maganda po ang weather. Ayan po oh. Grabe. Kaya pag mamasyal po kayo dito guys, lalo na pag mga ganitong cloud, mag-ingat po kayo sa inyong mga gamit, lalo na sa mga cellphone, wallet, at iba pang mga mahalagang bagay. Kailangan doble ingat po tayo. Kahit pa sabihin natin may mga guard dito at mga pulis. Yan, kahit dito po sa labasan, no? Ayan po, yan, dito po mismo dumadaan yung mga sasakyan. Lalo na yung mga jeep na may signboard, South Pier 15 at Intramuros. Yan, doon po yan didiretso. Palabas po ng Soriano Avenue. Marami na po palang mga vendors dito. Business as usual na po pala sila. Ayan po, sa harapan po mismo ng grand entrance. Guys, ito po yung latest na update natin ngayon dito sa Fort Santiago Esplanade in Intramuros, Manila. As of today, March 2, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po akong magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.